Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yeng. Nais ko po na patuloy na ipagpasalamat po ang inyong patuloy na pagtangkilik, panunood, pagre-react, pagko-comment, pag-share ng ating pong mga video online. Nais ko din po ipagpasalamat sa ating buhay ni Diyos ang patuloy na kanyang pagkakaloob sa atin ng pribilehiyo na makapaglingkod sa pamamagitan po ng ating pong platform na ito. Ngayong araw na ito, ang ating devotional ay mayroong pamagat, How the King Recognized the Son of God. At ang ating Bible verse ay mababasa natin sa Daniel 3 verse 26. Ye servants of the Most High, come forth and come hither. Maaalala natin mga kapatid, mga kaibigan, nang tiningnan ni King Nebuchadnezzar yung tatlong kabataan doon sa loob ng horno, nakita niya mga kapatid na hindi lamang nagalusan, hindi lamang napahamak itong tatlong kabataan na ito. At hindi lang po yun, yung tatlong kanilang ihinulog doon sa horno ngayon po ay aapat na. At yung pang-apat ay nasa formang anak ng Diyos. Magtataka tayo mga kapatid, ating maitatanong paano na-identify ni King Nebuchadnezzar na yung pang-apat ay mukhang anak ng Diyos. Ito po yung ating pong lesson sa araw po na ito. Ito yung ating pong devotional sa araw po na ito. Una, ang buhay natin at karakter ay nagsasalita tungkol sa katotohanan ng ating Diyos higit sa atin pong mga sinasabi. Ang Biblia ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng katotohanan na hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Marami ang nagkiklaim, marami ang nagsasabing tagasunod, pero hindi lahat ng nagkiklaim ay tagasunod na agad. Hindi po tayo nagiging Kristiyano dahil sinabi nating ako ay Kristiyano. Hindi tayo nagiging tagasunod ng ating buhay na Diyos dahil sinabi nating tagasunod ako niya. Mangyayari na tayo po ay nagiging Kristiyano, nagiging tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus kung ang ating pong buhay, ang ating pong karakter ay nagre-reflect ng kanyang kabutihan, nagre-reflect ng pag-ibig ng Diyos, nagre-reflect ng kanya pong karakter. That is why napakahalaga nito pong transformation, sapagkat ang nais ng Diyos ay hindi lamang na atin po siyang kinilala bilang ating pong Panginoong Diyos, kung hindi malaman din ng ating pong mga kapatid, ng ating pong kapitbahay, ng ating pong kapwa, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siyang tunay na Diyos na naandun sa langit, at ito ang mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Kasi mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos ay hindi lamang na after doon sa tinanggap natin siya. Siya din po ay mayroong concern sa pagbabago ng buhay natin, maging katulad ng karakter ng ating pong Panginoong Hesus. Imaginein po ninyo mga kapatid, isipin po ninyo, nagkiklaim tayo na Kristiyano, nagkiklaim tayong tagasunod ng ating Panginoong Diyos, pero tayo po ay number one na chismoso, chismosa. Di ba? Tayo ay number one na pasimuno ng mga away, ng mga kaguluhan. Tayo ay magagalitin, tayo ay maiyamutin, tayo ay matampuhin. Mga kapatid, hindi po ito nagpapakita ng pagiging tunay na Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Bakit nagkaroon ng ideya si King Nebuchadnezzar tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran ni Shadrach, Meshach at Abednego? Maalala natin mga kapatid, mulat sa pool nang sila po'y makarating doon sa Babylonia, nagpakita na itong magkakaibigan na ito ng paninindigan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay, sa pamamagitan ng kanilang karakter, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Kaya mga kapatid, ang buhay at karakter natin ay nagpapakilala ng katotohanan ng ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Pangalawa mga kapatid, lahat ng nangyayari at mangyayari pa lamang sa ating buhay, lahat ng iyon ay para sa ikapupuri at ikatatanghal ng banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Wala nang iba. Lahat ng bagay na iyon ay upang maitaas ang banal na pangalan ng ating buhay ng Diyos. Ano man ang ginawa sa iyo ng Diyos, ano man ang nangyari sa iyong mga mirakulo sa buhay mo, paano ka ng Diyos iningatan, wala ni katiting na credit na ilalagay natin sa ating pong sariling pangalan. Lahat ng iyan ay para sa ikapupuri ng banal na pangalan ng ating buhay ng Diyos. Ano man ang naabot mo sa buhay, wala ni kunting porsyento ang para sa pangalan mo. Para lahat ito sa banal na pangalan ng ating buhay ng Diyos. At ang pangatlo, ang tunay na mananampalataya na binago ng pag-ibig ng kabutihan ng ating buhay ng Diyos ay hindi makakaya sa kanyang sarili, na sarilinin niya lamang ang mga bagay na nararanasan niya sa Diyos.
Gagawa siya ng kaparaanan mga kapatid kung papaano ito maibabahagi sa iba, kung saan pwede po nating ipahayag ang kabutihan ng ating pong Diyos sa atin. Pwede sa pamamagitan ng pagbibigay, pwede sa pamamagitan ng pagtulong sa ating pong mga kapwang nangangailangan. Napakaraming mga kaparaanan mga kapatid para ipadama na tayo mga kapatid ay naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, na tayo ay nagpapasalamat, na tayo po ay grateful sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng ating pong buhay na Diyos. At nais natin na yung pag-ibig na iyon, yung karanasang iyon ay maranasan din ng ating mga mahal sa buhay, maranasan din ng ating mga kaibigan, maranasan din ng ibang mga tao na pagkaminsan mga kapatid sa sobrang kabisihan ng buhay, wala nang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala nang panahon sa pagre-reflect ng kabutihan ng Diyos. Ano ang gagawin mo sa lahat ng pribilehiyong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sa lahat ng pagkakataong binigay sa atin ng Diyos, sa lahat ng pag-ibig, pagtanggap at pag-unawang ipinagkaloob sa atin ng ating buhay ng Diyos? Mga kapatid, paano malalaman ng ating pong mga kamag-anak, ng ating pong mga kaibigan, ng ating pong mga nakakasalamuha sa araw-araw ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Mamuhay tayo sang-ayon doon sa salitang ating nababasa sa Biblia, sang-ayon kung papaano na ipinakita ng Diyos ang kanyang kalooban, kung papaano ninanais ng Diyos na ang kanyang mga anak, ikaw at ako, ay mamumuhay ng buhay na mayroong pagkilala sa kabanalan at kapangyarihan ng ating buhay na Diyos, na nagre-reflect ng kanyang karakter mula sa ating pananalita, mula sa ating mga panukala, ganun din sa ating mga gawa. Nais mo ba na ang buhay natin ay magpakilala tungkol sa ating buhay ng Diyos? Nais mo ba na sa bawat makakasalamuhan natin ang kanilang magiging konklusyon, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos? Kung nais mo kapatid, kaibigan ko, samahan mo ako para sa isang maiksing panalangin. Mapagpala namin Diyos, mahabagin naming Ama, salamat po ng marami na patuloy po ninyo kaming tutulungan upang maging buti at mainam po ninyong representative ng inyong kaharian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.